So yan yung aking solar panel. Maliit lang ano, 60 watts lang yan. So ayan, papunta yan doon sa loob ng bahay. Ayan. So natin ito na tayo sa aking setup. So yung puti na wire, yun yung galing sa solar panel ko. So ayan, nag line tracing tayo. Pumasok siya rito sa aking circuit breaker papunta sa solar charge controller natin. So hindi na to nangangailangan ng LVD dahil maganda tong charge controller na to. Then from charge controller bumaba papunta sa ating battery. So positive negative yung baterya natin, ito lang 25 ampere hour lang to. So ayan, nagdagdag ako ng isang circuit breaker pa na 10 ampere para sa aking sa 12 volts na system. Hindi ako naglalagay dito dahil hindi magandang paglagyan to ng load, no? Ito rin hindi ko rin nilalagyan dahil hindi rin ako nagagandahan. Mahina din naman pati itong USB port niya. So naglagay na lang ako dito isa, pinatakbo ko dito sa taas. Ayan, naglagay ako ng voltage meter, amp meter. So makikita nyo naman 0.27 amperes ang kinukonsumo ng aking modem. So yung modem ko yan, ano, punta rito. Ayan, ito fast charging module to. Mabilis lang yan. Ayan, ano, ka-wire. So, itong wire na to, ayan, papunta doon sa aking modem. So ito naman, so ayan, pag nag-charge ako ng cellphone, ayan, mabilis yan. Halos 18 watts yan. So kaya lang yung aking mini setup. So meron akong inverter na 500 watts kuno, volt ampere. Pero hindi ko inaabuso na gamitin yan dahil nasa 150 lang yan. Ano, may nag-review niya, nasa almost 150 watts lang yan. So pinatatakbo niya yung aking ayan, yung TV. So susunod, ga-upgrade tayo uli. Ito naman yung aking mga experiment. So ayan, may baterya sa loob. So ganyan lang ang setup ko. Yan, napakasimple. Susunod, unti-unti mag-upgrade tayo.